Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Luria, author-promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, bayan ng kaliwanagan ng Banal Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay maliwanagan ng mabuti at sundin ito upang kalugdan ng Panginoong Diyos. Ngayon po ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dun sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita rin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa San Juan Kabanata 8, talatang 12, ito po ang mensahe. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Patuloy po natin kay Apostol San Juan, 5, talatang 10, ito po ang mensahe. Kung tinupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinupad ko ang utos ng aking Ama at ako'y sa kanyang pag-ibig. At ipagpatuloy po natin sa Efeso, Kabanata 5, talatang 2. Ito po ang mensahe. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ipagpatuloy po natin sa 1 Juan, Kabanata 2, talatang 10, talatang 15 at 17. Ito po ang mensahe. Awig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na siya ay mabulid sa kasamaan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa pamamagitan ng pita ng laman. Ang mga nakatutaningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ang sumunod sa kalooban ng Ama ay mabubuhay magpakailanman. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 13 hanggang 16. Ito po ang mensahe. At wag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa Bible Lives Promotion. Sa ating pong pasalamatan ng ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo, ng ating banal na Santa Maria at Espiritu Santo. Ngayon po naman ay paliliwanag ko sa inyo ang mensahe nito. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo at banal na Santa Maria. At ngayon po ay ang ating malagas tema na maliwanagan ng mabuting balita at sundin ito upang kalugdan ng Panginoon Diyos. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa lahat na tayo ay kayo o ang lahat ng tao ay maliwanagan ng mabuting balita. Kayo ay magabayan ng mabuting balita at upang sundin ito. Sundin ang mabuting balita upang kayo ay kalugdan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos na kayo ay maliwanagan ng mabuting balita at sundin ito upang kalugdan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan na nasabi niya ang ating banal na Panginoong Jesucristo ay dapat sapagkat ang Panginoon Jesucristo ang ilaw ng sanlibutan. Ngayon tayo ay, kung tayo susunod sa Kanya, magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. So tayo ay pagkakalooban niya. So kung tayo ay susunod sa ating Panginoon Diyos o mananampalataya sa Panginoon Diyos, mabuting balita o Panginoon sa Kristo,
tayo pagkakalooban niya ng buhay. Hanggang sa buhay na walang hanggan, o tayo ay maliliwanagan ng ating banal na Panginoon. At ang ating buhay ay siyang liwanag na pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay para makamit natin ito, panampalataya sa Panginoon Kristo, kung sundin natin ang balita na inihayag ng ating Panginoon Kristo. Kaya kung tayo ay tutuparin natin ang utos ng Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo, tayo mananatili. Panginoon Diyos, mananatili tayo sa Panginoon Kristo. Kung nananatili tayo sa Panginoon Kristo, nananatili tayo sa Panginoon Diyos. Yan. Kaya kung tayo nananatili sa Kanya, pagtupad natin sa kalooban ng Diyos at tayo ay masusunod ng pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. So tayo mamumuhay na mayroong pag-ibig na at yung tayo ay maging isang mahalimuyak na sa ating banal na Panginoon. So tayo ay mamuhay ng ayos sa mabuting balita upang tayo maging isang mahalimuyak na handog sa ating banal na Panginoon. So tayo ay Kanyang kalooban. So kung tayo mananampalataya sa Panginoon sa Kristo, sinusunod natin ito, hinahain natin ang sarili bilang mahalimuyak na tayo ay kalulugdan ng ating banal na Panginoon. Kaya upang tayo ay kalugdan, ang pagpapad natin sa mabuting balita, kailangan tayo ang pagmamahal sa ating kapwa-tao, malasakit. At ang pagmamahal natin sa Panginoon Diyos ay pagtupad sa Kanyang kalooban. So paano natin tutuparin ang Kanyang kalooban mula sa mabuting balita, tayo ay matuto na may pagkapwa-tao, tayo maging mabuti, at kaya kung tayo ay gumagawa ng mabuti, matuwid sa ating kapwa-tao, tayo ay sa Panginoon Diyos, sa pag-ibig ng Panginoon Diyos at sa liwanag. Ngayon kung tayo ay gumagawa ng masama sa kapwa-tao natin, tayo ay nanatili sa kadiliman. Tayo ay hindi naliliwanagan o hindi natin tinatanggap ang liwanag na tayo sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. Tayo ay patuloy na mananatili sa kadiliman o sa sa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo, kung hindi natin tatanggapin ang Panginoon sa Kristo bilang gabay na kaliwanagan ng ating banal na Panginoon. Yan. Kaya dapat ay yakapin natin ang nais na ang kalooban ng Panginoon Diyos na tayo mananampalataya sa Kanya mula doon sa Kristo at Kanyang inihayag sa mabuting balita. So, dapat tutuparin natin yun. Kasi kung hindi natin tutuparin yung mabuting balita, tayo ay yan din yung inuusga sa atin pagdating ng panahon. Kapag yung tayo mayroon pang mamalasakit sa kapwa-tao, tayo ay gumawa ng matuwid. So kung hindi ka gagawa ng matuwid, mayroon kang pang mamalasakit sa kapwa-tao mo, mga ilang bagay. So ikaw ay maaaring maparusahan o mahusgahan ang kaparusahan sa nagadagatang ako ng impyerno. Kung hindi ka makakaisa totally doon sa kaligtasang spiritual. Ilan sa mga kinalulugdan ng Diyos na gawang mabuti ay marunong matutong ka sa kapwa-tao mo. Iba't ibang bagay. Tumulong ka maaaring sa pangangailangan ng tao, tulungan mo yung tao sa maaaring nasa siya ginagawa ng hindi mabuti, tulungan mo yung kapwa-tao mo. Yung kapwa-tao mo ay may iba't ibang pangangailangan, so tulungan mo siya na ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos at hindi yung gumawa ka ng masama. So ngayon kapag ikaw ay patuloy sa paggawa ng hindi mabuti, hindi mo tinanggap ang balita, so hindi ka kalulugdan ng Diyos, buot ang makukuha mo sa Panginoon Diyos at binibigyan tayo ng panahon para sunod at magpanampalataya. So ngayon ay makaparusahan ka sa takdang panahon kung hindi mo masusunod yun. So ngayon doon sa proseso ng pamumuhay mo para bilang pagbigyan ka ng pagkakataon kung ikaw ay patuloy sa paggawa ng mali, ang pamahalaan para akibat ng Diyos sa pagdisiplina sa isang tao. Maliban na mayroon pa rin intervensyon ang ating Panginoon kasi siya ay hindi na tayo niya gugulawin kapag marami nagkakamali, ganun kanyang pinupuksa. So ngayon ay hindi meron tayong nagbibigyan ng kapatawaran ng Panginoon Diyos mula sa banal sa Kristo. Ngayon kung hindi naman natin tinatanggap ang Panginoon sa Kristo at ang
magpapatawad nito. So at tayo patuloy dun sa hindi mabuting pamumuhay o paggawa ng hindi mabuti o evilness, ay God could intervene. Sa ganun, para ipagtanggol yung mabuti. At tulungan din niya yung pamahalaan para makapag-iral mo mabuti to maintain good, para maprotektahan ng pamahalaan yung mabuti laban doon sa mga gumagawa ng masama. Fourthly, kasi tayo ay pinagabayan kasi ng Diyos ng mapayapa. Lahat ay pinag-aadya niya para tayo ay makapagbago at tayo makapagbuhay ng mabuti, makapanampalataya. Basta pupok sa il kasi ng Diyos. Ano ba nagkamali ka, hindi ka basta agad-agad pinupuksa. So ngayon mayroong pamahalaan na may puwersa para diyan. So ngayon pagka yung pagkakamali mo, patuloy ka nagkakamali mo, ikaw ay maaaring siguro sa sobrang bigat, maaaring ikaw ay mapapahamak through the intervention through the government, kapwa-tao mo, or maaaring ang Diyos din ay gumawa ng pamamaraan upang pagbaguhin ka, or maaaring ikaw din ay patigilin ng Diyos sa iyong mga kasama. So yun. So kaya dapat ay tayo ay sumunod. Tayo ay manampalataya sa Diyos mula mabuting balita. Sunod ating isabuhay ito para tayo ay kalugdan ng ating Panginoon Diyos at pagpalain niya tayo sa ating pamumuhay. So na ay nagabayan na naman yun ng Bible Promotion sa iyong spiritual na pamumuhay, at magkaroon tayo ng malaking pag-asa sa ating kaligtasan spiritual. At tayo patuloy na nampalataya, nagabayan tayo ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan ng kanyang sa ating pumabahagi ng mabuting balita, at naway maliwanagan kayo sa inyong mga tahanan sa ating pagbabahagi ito ng mabuting balita, at gabayan kayo sa mga araw-araw niyong pamumuhay. At kayo ay mamuhay ayon sa mabuting balita gaya ng ating mensahe ng Panginoon Diyos, at upang kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual at kalugdan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayo at unawain natin ating bawat reliyon, at umiral yung kapayapaan, pagmamalasakit at mabuting pamumuhay. Sa CBCP and Vatican Church, kayo ay maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos,